Guadalupe, Makati. Pag may nakita ko kay mataas na pader at may umiihi doon, yun po ang San Carlos. Ang mga tao po dyan, hindi against the law, against the wall. Nangingilig pa po. So, halos 2 taon na lang po ako, magiging pari na ako. Nagpaalam ako kay Cardinal Sinong buhay pa siya. Because I belong to the Archdiocese of Manila. Ang parokya ko po sa mapayapang lungsod ng Tondo. Sa Gagalangin. Sa Gagalangin po. Binibiro ko nun si Eminence. Sabi ko, Eminence, ayoko na magpare. Kasi una, ang hirap po magpare pag may itsura ka. Ano po? At sabi ko kay Cardinal, ang hirap maging pare kasi ang alay sa pare, puro papaya. May barkada nga ho kaming pare, kakakain ng papaya. Nasa ICU po ngayon, nag-LBM po siya. Kaya sabi ko nga sa mga tao, tigil-tigilan na rin pag-aalay ng dilata kasi hindi naman nasunugan yung pare. May barkada nga akong pare, sa sobrang dami ng dilata, yung nanay po may pure gold na po. No? So, nung lumabas ako ng seminaryo, ako po yung naging profesor. Hanggang ngayon po, profesoro ako. Lingid doon sa kaalaman ng mga tao. Pag wala ho akong show sa TV, nagtuturo po ako ng philosophy at theology. Ang mga paaralang tinuturuan ko po ay De La Salle University sa Taft, Manila Doctors College na ngayon po ay Manila Titana, sa May Makapagal, St. Paul, Quezon City, at sa Entrepreneurs School of Asia. Kaya naman po ako napasok sa negosyo dahil ako rin po ang TV host ng Go Negosyo sa PTV4 nung una. No po, binibiro ko nga po, kaya nawala ako doon kasi sabi ko, may nanonood ba ako? Nung dumating ako sa PGH, nagkagulo yung mga tao. Sabi, ay, naku, artista to. Sabi ko, saan niyo po ako napapanood? Sa PTV4. Naku, may nanonood pala. Sabi niya, kasi po, government channel po ito, wala pong lipatan dito. Channel 4 lang pala talaga. So, and then, nag-discovery po ako ng GMA7 sa tulong po ng aking mga kaibigan. Siyempre po, si Miss Ay de las Alas, si Dingdong Dantes, at si Sir Mike Enriquez. And then, sinulat ko po yung libro ko, yung Laugh with God Today. Kung nakita niyo po yung librong yan, sinulat ko po yan in the year 2010. Nilabas po namin siya in 2 months. Naging bestseller po ako. I was declared National Bookstores National Bestseller twice, selling more than 10,000 copies in less than 2 months. At ngayon po, 2019 na, number 2 pa rin po ang libro po natin, selling more than 150,000 copies all over the country. Yan po ang nagbigay sa akin ng oportunidad. Ang pangarap ko po, magpare at mag-artista. So, nung una po, sabi ko, naku, hindi naman ako boy next door, walang iimbita sa akin. So, ako po kasi naniniwala ako as an inspirational speaker that if there is no opportunity, you create the opportunity. Sabi ko, hindi ako maimbitahan na. Alam ko na, gagawa ko ng sarili kong show, ako mag-iimbita sa mga artista, pag nakilala na nila ako, iimbitahin na nila ako. And I have proved it right. So, nag-talk show po ako, ang Michelangelo, the sitcom, ay hindi po sitcom. Talk show po yan nagsimula. Siyempre po, nung una, naghihingalo po kami. Nakakatawa yung kwento niya. Season 1, ang sponsor ko po, San Miguel Corporation. What would go wrong? San Miguel, dahil yung presidente po doon, narinig ako sa radyo, in-interview ako sa DCWB, pinatawag ako. Gusto natin yung bata, kuning endorser. May show. So, ang ginawa ko po, bilang pasasalamat, ang studio ko sa UMAC, lahat ng logo ng San Miguel, nilagay ko, bawat palo ng camera, San Miguel. Pilot episode, Dingdong Dantes, best friend ko. What would go wrong? Mataas ang rating niyan. 2 days before the airing po sa GMA News TV, nakatanggap po ko ng tawag, Sir, hindi nyo ba nabasa yung contract? Bawal ang beer dito. Bawal ang mga sin products dahil ang GMA News is a Christian, ang may-ari po, Zoe, si Eddie Villanueva. So imagine niyo po yung naramdaman ko, parang binuhusan ako malamig na tubig na una, paano ko babayaran? Kung may pambayad man ako, how can I produce a show in 2 days time? So ano pong nangyari? Bliner lahat ng logo. Akala nyo po bold yun na panood nyo. So in 6 weeks time, tumiklop ang Michelangelo. Umiiyak po ako na sabi ko, Lord, grabe ka naman. Pinasikat mo ko 6 na linggo lang. Ako kasi, to tip ko sa inyo bilang seminarista dati. Pag nagdasalo kayo, medyo blackmailing nyo ang Diyos. Nakikinig eh. Sabi ko, Lord, wag mong pabayaan mapahiya tayong dalawa dito. Pag ako napahiya, pati ikaw napahiya. 2 weeks, wala pa hong nangyayari. Naghahanap ako ng sponsor. Sabi ko, mukhang ibang Diyos ata, inadasalan ko. And then nakatanggap ako ng text. Sabi niya, Sir, this is Kat Gomez. And I would like to invite you. You were referred to us by Smart Telecommunications to give an inspirational talk in front of our bosses. We are from the Bounty Agro Ventures Incorporated. Hindi ko po akalain na sila pala ang may-ari ng Chooks to Go. Nung narinig po ako ni Mr. Ronald Mascareñas, the rest is history. Ang una ko pong naging sponsor na nagpatuloy hanggang ngayon ng Michelangelo, the sitcom, season 13 na po kami, ay ang Chooks to Go. At ngayon po,
Sa tulong po ni Mr. Mascarillas, napansin po ang aming show at ngayon po ang aming po mga sponsor ay ang Bounty Fresh, Real, RC Cola, PCSO, Hanabishi, Owe, at iba pa hong maraming brands. Ngayon po, Bon Appetit, kasama rin po natin. At marami pa ho, ngayon ho, good problem kami. Ang daming gustong mag-sponsor sa show. Nagtataka sila, bakit gusto nila dyan? GMA News. Una po, ang binigay kong pakete sa kanila ay hindi ho commercial. Ibinenta ko yung buong show sa kanila. Maglagay kayo ng tindahan, bilhin nyo isang poste, lalagyan ko ng karakter. Wala ho makapag-offer ng ganong klaseng media values. Ang nakakatuwa po at nagpapasalamat po ko sa GMA7 sa tulong po ni Sir Joey Abacan, nabigyan po kami ng chance na magkaroon ng Lenten Special sa GMA7 mismo. Ngayon pong 2018, binibiro ko, sabi, magdadrama ka, umiiyak ka pa. Sabi ko, napakadali kaya umiiyak, lalo pag A15 at A30, naglulupasay ka pa. So pumasok po ang Michelangelo Holy Week Special noong 2018, and I'm so happy to share with you, dear friends in the press, that we got the highest rating against the competing network. Holy Thursday, ang rating ko po ay 6.5, ang ABS-CBN po ay 1.2. Sabi ko, wow, I'm sure si Ai de las Alas ang nagbigay sa amin ito. Second day, kasi si Ai po ang ka-eksena ko doon. The next day, puro komedyante na lang kami. Betong, ako, si John Ferres Cortez. Kwento na magkakapatid na nag-aaway. Ang rating po namin ay 7.5 against ABS-CBN's 1.9. So nakita ho namin, mataas ang rating. Kinabukasan, tinapatan po kami ng pelikula ng ABS, Katniel, natalo po ako. Ano po? So, ang talo ko po, 3 points lang, so average, panalo pa rin kami. But this year, Michelangelo Holy Week Drama Special will be bigger. Bumili po ako ng 6 na spots. 3 sa hapon, 3 sa gabi. At magdadagdag pa po ako ng 3 sa umaga. Magkakaroon po ng hashtag Michelangelo Lenten Reflections. Na kumbaga, maririnig po nila ako doon, hindi bilang artista, kundi bilang isang public speaker. Kaya ko po ito pinikwento sa inyo, dear friends in the press, is because I want you to realize po na hindi po ako yung typical na artista na gusto lang pong sumikat. In fact, wala ho akong pakialam kung hindi ho ako sumikat. Una, gustong-gusto ko po yung ginagawa ko. And what is that? To inspire people. Yan po yung pinagkikwentuhan po naming mga artista. Sabi ko, sana yung kasikatan po ng pagiging artista ay huwag pumasok sa ulo, kundi pumasok dapat sa puso. Ang pinakamasarap pong pakiramdam na ngayon po ay naging artista ako, yung pag nasasalubong ako ng mga tao, ito yung sinasabi nila na, alam mo, pag napapanood ka namin, you inspire me to be a better person. I think this is what the country needs right now. People who would be reminded that they are good people. Nakakalungkot mga tao ngayon nakasimangot. Sabi ko nga, wag ko kayong sisimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagandahan at kagwapuhan. Tulong nyo na lang sa sarili nyo. Kasi imagine nyo, pangit na kayo, masama pa ugali nyo, nakasimangot pa kayo, pag kanya magpatukhang na kayo, no? At siguraduhin nyo, lumabang kayo hanggang ikamatay nyo. Lagi ko sinasabi sa mga tao, pag kayo nagigising sa umaga, ngiti. Bakit? Dahil hindi utang na loob ng Diyos na ginising ka. Utang na loob natin yun sa Kanya. At naniniwala po ko, tayo ho, ano man ang estado ng buhay natin, sabi nga ng Dalai Lama, the goal of a person is to help another one. But if you cannot help, at least don't hurt. Kung hindi ka makakatulong, huwag ka na lang manakit. Kaya ko po, malinaw po ang values ko. Darating ang panahon, hindi na ako kilala. Darating ang panahon, lalaos na din po ako. Pero isa lang ang pinapangako ko sarili ko, na yung pagiging artista ko at yung impluensyang gano'n man kailiit ng meron ako, sa harap ng Diyos kaya kong sabihin na ginamit ko po ito para sa kadakilaan niyo. Michelangelo shows are always inspirational shows. Michelangelo promises to the country na bibigyan po namin ng magagandang programa. In fact, pagdasal nyo po, pinag-aaralan na po namin na magkaroon ng hashtag Michelangelo Game Show. And we will do this in the 3rd quarter of this year. Ang gagawin po namin parang sugod barangay. Mamimigay kami ng mga papremyo, variety show.
So there will be more to come for Michelangelo. Meron din po kami 2 pelikulang nakahilera, so magkikita po tayo lagi dahil magpuproduce po ako ng 2 pelikula na inspirational at titingnan ko po kung paano po ito pipick upin. Pero ang maganda ho nito, huwag kayo mag-alala, feeling ko marami na hong manonood nito kasi kinontrata ko na po yung simbahan na kailangan nilang ipanood ito sa simbahan at pati po ang DepEd. So I'll make sure that this is about the young. We will talk about their problems, bullying, early pregnancy, family life, values in the family. I hope you could help us share the story. Ako naniniwala po ko yun po ang kapangyarihan po ninyo. Yung maikwento po kami ng tama. Yung maibahagi nyo po yung aming laban. Ako po, sinabi ko po kay Tito Nestor, gusto ko po yung presko natin, hindi lang po yung nagkikita-kita lang tayo dahil may kailangan po ko sa inyo. Sana makita ko rin po kayo ng birthday nyo lang. Kahit di nyo po ko isulat. Kasi naniniwala po ko na there's no such thing as a self-made person. Doon ako natatawa pagka mga tao, let us welcome a self-made person. There's no such thing. May nakasabay ho ako na public speaker, ang pakilala sa kanya, ladies and gentlemen, a self-made person. Nung bumaba siya, tinanong ko, wala ho ba kayo nanay? Ano, pinanganak niyo po sarili niyo? Inirin niyo po ang sarili niyo hanggang naging tao kayo? Wala ho ba kayong Diyos? There's no such thing. Ako po naniniwala si Michelangelo na kaya ako nandito sa estadong ito ay dahil sa tulong po ninyo. Nababasa ko po yung mga sinusulat nyo sa akin. At nagpapasalamat po ako sa kagandahang loob po na dumating po kayo ngayon. At thank you Tito Nestor for this opportunity. Baka may tanong, pasensya na po kayo, madaldal po ako talaga kasi magtanong na po kayo kasi bungangang naging tao po ako, baka hindi po ako. Si Giselle po ang nagbansak sa akin niya, si Giselle Sanchez, yung bungangang naging tao. So, ayun po. Nakikita niyo po pala yung mukha ko sa mga bus kung nasa EDSA kayo. Ako po yung nakaganon na, ako po ang endorser ng WL Foods, yung maker ng Boy Bawang. Yung isang bus nga, tumaob, nakangiti pa ho ako eh. No? Sa Cavite yun. Sabi ng mga fans ko, wow, si Idol, napunggo, tumaob, nakangiti pa rin. Diba? Nakangiti yung tumaob sa Cavite, yung WL Foods po. Nakangiti pa. Ito pong January 27 ay huhudyatan na po namin ang pagbubukas ng hashtag Michelangelo, the sitcom season 13 na po kami. So ang bago po dito sa season 13, naglagay po kami ng public service na character. Naglagay ho kami, may isa po kong kaibigan, ang pangalan po niya, si Congressman Henry Ong ng 2nd District of Leyte. Binigyan namin siya ng character, pero ang character po niya ay advocacy. Hindi siya politiko dito, na kung saan ang kanyang advocacy is to promote entrepreneurship, to promote hard work. So ito po yung mga bago, at may mga bagong mukhang makikita po kayo dito. Pero ang regular cast ko po ay hindi nababawasan. Ang cast ko po ngayon, at sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila, si Betong Sumaya, John Fair, May Bautista, Derek Monasterio, Lovely Abelia, Arnie Ross, Jelay Andres. Si Jelay Andres po yung asawa po ni John ng ex-battalion. Mahusay yung batang yung kakakasal lang, ginawa ako ninong. So dahil doon, di ko siya matanggal. Ano po? Sininong niya na ako ngayon. Kasama rin po namin si Adrian Pascual, si Kervin Rivas, si Andres Vasquez, si Kurt Kendrick, at saka si Joshua Jacobe. At parami po ng parami, ang bala ko po sa show ay hindi yung mabawasan ang cast ko, kundi madagdagan. Kasama rin po namin si Mang Kohol. Ibinalik ko po si Mang Kohol. Alam niyo naman po yung nangyari kay Mang Kohol, di ba? Nagkaroon po siya ng kaso, pero ano po? Naging mayor ng Makati. Naging mayor. So, masaya po yung, so yun po yung mga aabangan for this season. Pero yung binabanggit ko po sa inyo pong game show, baka po season 15 ko gawin. So season 15 po namin gusto gawin. Ay, hindi po. Ang scriptwriter po natin ay ang batikang scriptwriter ng Bubblegang at Pepito Manaloto na siya rin po tumata yung director ng aming show, si Mr. Chito Francisco. Opo, so pag nagbibigay lang po ako ng ilang ideya sa kanya, pero majority po ay kaisipan niya. Siya rin po ang nagsulat at magsusulat ng hashtag Michelangelo Drama Special sa Holy Week Special. When you see promo, we eventually metamorphose. Opo, yun po ang tinitingnan namin. So pagpapahingahin ko lang po ang sitcom para po makahanap po ako ng mga bagong sponsors. Pag nakakuha na ako ng bagong sponsors, pagsasabayin ko na po ang sitcom at ang game show. Paano kung gawin dalawa na? Dalawa na po siya. Opo.
Opo naman po. Okay naman po ang kita natin. To be honest po sa inyo, mas malaki po ang kita ko nung talk show, Kuya Jun. Kasi mag-isa lang ako dun bibiisan lang ako, babayaran ko sarili ko. Ngayon po, marami po akong pinapasweldo. Siguro yung po yung pagiging masaya sa negosyante, yung nasisigurado mo na may mga ibang taong may trabaho. Sa ngayon po, ang empleyado ko nasa 100 po. Yan po yung ating, kaya hindi na rin ako natutulog kaka-market. Baka makita nyo ako sa bus, nagtitinda na rin po ako. No? Pero masaya po ako, kaya na nag-Christmas party nga po ako, sinabi ko sa mga staff ko, please treat this company as if it is your own. Kasi naranasan ko po kasi nung nagsisimula ako sa industriya, naninanakawan po ako ng mga staff ko. Mga alagad po ni Sharon Cuneta, kinakanta po balutin, binabalot po lahat. No? So nung endorser ako ng Tosino, nandiyan na yung Tosino, mamaya wala na, nabalot na po pala. Ngayon, may rule ho kami sa show ko. Sa show ko, dahil marami akong sponsor like Chooks to Go, RC Cola, ang hindi ko lang mabigay sa kanila PCSO kasi di mo naman pwede advance ang sakit mo, di ba? So, sa bawat taping ho namin, pag pumunta ho kayo doon, may bit-bit kayo. So, sabi ko sa mga crew ko, kung anong bit-bit ng artista ko, bit-bit nyo yan pag-uwi nyo. So, wag na kayong magnakaw. May ganun po kasi mga nagbabalot yun po. Nakakatawang nakakainis po kasi magugulan ka na hindi nila naiintindihan na pag nalugi ako, sila ang mawawala ng trabaho. Marami naman po akong trabaho. Yun. Makulay ang buhay ko talaga. So, bukod po sa pag-aartista, may consultancy firm po ako. So, may training company ako. Then HR practitioner ako. So, I give trainings to top 1,000 companies in the country. So, San Miguel, mga Unilab, nagbibigay ako ng training, human development, na parang lahat ng dumadaan sa akin, hindi pa nagde-develop as human. So, kung medyo mukha kang hayop o galing kang hayop, daan ka sa akin. Yun po. Yun ang mga ginagawa ko. Well, may mga nagsasuggest pong ganyan na sana magkaroon daw ako ng radio program na ganon. Na counseling. Yes, opo. So, open naman po ako sa ganon. Kaya lang po sana mabigyan tayo ng magandang time slot. Opo. Yeah. Alam niyo ba dati inaalok ako ng show ng Net 25? Kasi parang napanood ata ako ni Ka Eduardo, tawan-tawa sa akin. Nagigess ako doon yung pambansang almusal. Sabi na ko po, Katoliko po. Sabi, wag lang mag-promote ng Catholic faith, let's give him a show. Sa Net 25. So, may title na po sila, Vitamin M. Parang antayan niya, Vitamin Michelangelo. Parang I'll be the daily dose of positivity. Parang gano'n. So natutuwa naman ako kasi marami akong kaibigan sa iglesia. Very supportive po sila sa akin pagka nandoon. Naging busy na po ako sa GMA. Ito po yung napasok ako sa Pipito Manaloto. At saka Parikoy. Kasi nagpipito po ako Parikoy. Yung Parikoy nakakatuwa po doon. Dapat isang scene lang po ako doon. Tawan-tawa ho sa akin si Direk Mario nung nakita niya ako. Kasi may eksena ho kami noon, magbibigay ako ng retreat sa kapwa pare. Yung nakuha po nilang talent, mga hindi ho talaga mukhang pare. Sabi ko, Direk, mukhang budol-budol ho yung mga pare nyo. Sabi ko, para pong mga writing in tandem na hindi ho kapanipaniwala. Tawan-tawa si Direk Mario. Di ba? Kilala nyo, tumawa si Direk Mario. Nakita ko, sabi ng tawa niya, naririnig ko dun sa tenga ni William, sumalangit tawa. Ganun ang tawa. Sabi ni Direk, ibalik nyo na ibalik yung batang yan. Kasi, ako po kasi pag nagtitaping, binibigay ko po yung kaisipan ko. Like, dahil nagpariho ako, alam ko po ang mga eksena. So, yun po. Kaya tumagalo ako ng pari ko na parang kahit wala na akong kinalaman, nandun pa rin ako. Nagsatuwa na lang sa akin ng direktor. Nalaman ko po nung doon na po, na ex-seminarian si Direk Mario J. So, sa sa Guadalupe siya. Yes, sa Guadalupe po siya. Ang nakakatuwa po, very grateful ako sa San Carlos Seminary dahil feeling ko, sila ang naghanda sa akin. Ang trabaho ko po nung ako ay seminarista, programs director lagi. Wala po. Nag-aral po ako sa regular high school po. Dumiretso po ako college. Pagkatapos pong naging secretary ako ni Bishop Bacani. Naging secretary po muna ako ni Bishop Bacani, tapos nagsiserve ako sa El Shaddai. Ayun po, nag-El Shaddai po ako. Opo, yun. Diyan po ako nagsasakristan. Hindi lang ako makita niya kasi hanggang liig lang po ako sa altar. Ano po. At may kikwento po pala ako sa inyo bago yung tanong nyo. Jeff, bigyan natin sila. Ito po yung isang negosyo ko. Bibigyan ko po. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bebentahan. Ano po? Kasi nag-alala po Ito po yung bago ko negosyo. Kikwento ko lang sa inyo because this is a funny story. Mahilig po ako sa barbecue.
Sabi ko, pag ako po nagsho-show, ayoko po ng catering, gusto kong kinakain no, yung mga buwis buhay. Tawag dyan, buwis buhay, yung parang walang kasiguraduhan kung mahehepa ka. May nakainan po akong napakasarap na barbecue sa Bikutan. It's a family barbecue. So, interested ako to buy the recipe. Kasi ang bala ko doon, yung tinanong ko siya, negosyante po kasi ako. Sabi ko, magkano puhunan mo sa barbecue? 3,000 po. Magkano ang net mong naiuuwi? 4,500. Oh, sabi ko, 3,000, 4,500. Oh, maliit. Tinuruan ko. Pagbalik ko, magkano na ang iyong inuuwi? 3,000 daw ang kanya. The next day, kumikita na siya ng doble. Oh, kako, kaya hindi mo nararamdaman niya. Bakit? Kasi, isa lang ang tindahan mo. Ganito, bilhin kita, pa-franchise kita. Gagawin ko Michelangelo barbecue. Hindi ako sumasawsaw sa suka. Pero kita ko yung mga tao, blockbuster. Sausawan, parang isa gusto dumaligo. So, tinikman ko po yung suka. Pinakurat. Ito po yung itsura. Papakita ko lang po sa inyo. Yung dating bote po ng kanilang suka. Opo, hindi po. Iba po ito. Sweet and spicy po ito. Ito po yung itsura niya. Nagbibenta sila. Sabi ko, nakakailang kayong bote? Nakaka-50 bottles. Tapos biglang sabi niya, naku, ayaw na nga namin mag-barbecue. Mayaman kami dati. Na-scam kami ni Balahadja. Naalala niyo si Balahadja? Multi-millionaire kami. Kaya nag-iiyak ako ngayon. Mahirap na kami. Sabi ko, ate, in every difficulty, there is opportunity. Look at the opportunity. Hindi niya makita. Ayaw pa rin. Basta bawat kain ko doon, puro sad story. Lahat ng hindi sila kilala. Alam niyo ba, mayaman kami. Paulit-ulit, talagang alagad ni Negatron. Talagang alagad ni Negatron. Talagang uuwi ho kayo na kahit wala kayong matres, duduguin kayo sa sama ng loob. Sabi ko, ganito na lang. Bibili ko yung suka mo. So, pinili ko po yung recipe, nirebrand ko, nilagay ko sa magandang bote, pinangalanan ko po siyang The Famous Simply Suka. Kasi suka naman talaga siya eh. Nilagyan ko lang ng branding, where eating becomes exciting. So, anong naging model ko po? Reseller. Hindi ko nilagay sa department store dahil gusto kong kumita tao. So, kumuha ko ng resellers. I launched this like 2 weeks ago, nakaka 5,000 bottles na po kami. Kasi pag reseller kayo, parang networking na po itong ano natin. No? Open-minded naman po kayo, no? Open-minded naman po kayo, no? Open-minded naman po kayo. Downline kayo, ha? Ang halaga po nito, pag reseller's price, 200, pero ang SRP, 250. So yung reseller ko, may 50 pesos. Pinatikim ko sa may-ari ng Chooks to Go. Mr. Ronald, presidente ng Chooks to Go, Mr. Mascarillas. Tinikman. Ito po yung sweet and spicy, pero ang blockbuster yung pinakurat. Sabi niya, masarap. Kukunin ng Chooks to Go. So, ang order po ng Chooks to Go sa akin, 50,000 bottles in a month. To supply only for 300 stores ng Chooks to Go. Chooks to Go has 1,400 stores. Real has 300 stores. Uling Roasters is owned by Chooks to Go. Kung di nyo po alam, ha? Yung Uling Roaster, yung di masyadong masarap, pero pwede na. Chooks to Go po ang may-ari niya. So, ang gusto ni Mr. Mascarillas, lahat ng tindahan to bibit-bitin ng Simply Suka. So, bakit po ako excited dito? Una, this would serve my show long term. Sa kita nito, kahit wala ho akong sponsor, tatakbo ang show. Pinaplug ko na ho yan. Tapos ini-interview ko yung may-ari, so ako rin po yun. Ano po? Andito po ang may-ari ng show, ng Suka. Let us welcome myself. Ano po? So, mag-iba ho ko ng ano. Pero ito po ang exciting, kaya kinikwento ko sa inyo. Dahil dito, marami ako nai-impleyo. Ang inuuna kong i-impleyo sa manufacturing company ko po ng Suka ay mga PWD. Tapos, diretso po akong kumukuha ng raw material sa magsasaka. So, walang middleman. So, pwedeng yumaman yung magsasaka. Tapos, iba-iba po. Pero, malimit ang kinukuha namin yung mga dwarf, yung mga maliliit. Kaya, joke ko pag nandun ako, boss ho ako talaga. Kasi hanggang bewang ko lang po talaga sila. At ang branding namin, this Suka is manufactured by little people with big dreams. Pero ang maganda ho nito, itong exciting. The Simply Suka will not just be Simply Suka in 2 years' time. This will be a Simply brand. Magkakaroon po ng Simply Bagoong, Simply Patis, Simply Toyo, Simply Chili Oil. That Simply will be a group of family of condiments. Na later on, magkakaroon na rin po ng Simply Chicharon, Simply Banana Chip, at magkakaroon na po ng sariling Simply Store. Parang pasalubong store. So I'm excited because
will give more jobs to people. Sana pili na lang po ako ng San Miguel. Honestly, ang ginagawa ko lang yun, tawag ko sa negosyo niya, you disrupt the market. I-disrupt ko lang. So sabi ng iba, bakit sa bote? Ba't hindi plastic? Ang suka po kasi, may matindi ang acid nito. Pag yan nailagay na sa plastic, ibig sabihin may chemicals na yan. Ang ating pong suka ay artisanal. Nung una hindi ko rin po naiintindihan kung ano yung artisanal, pero sabi nung, yun daw ang sabihin ko. Ibig sabihin daw, special recipe, walang chemical. Walang organic. Oh, yan. So yun. Yes, opo, question po. Si Salve. May nagtatanong po sa akin kung magpupolitiko daw po. Ang mga lubrin po ay politiko ho sa Batangas. Ang lolo ko po ay congressman dati sa Lipa. Sa ngayon po wala po akong balak, pero sikreto lang po ito. Pero alam ko maisusulat niyo po ito, no? Ang isang trabaho ko po, advisor po ako ng ilang politiko. Ghostwriter po ako. Speechwriter. Ang hawak ko po ngayon, 9 na senador, 30 congressman at 4 na gobernador. So, consultancy lang po. So, medyo magaling po kasi ako sa branding. Yung, kung may kakilala kayo sa Isabel, ako po ang gumawa ng tagline ng Isabela, masaya, masigla, nagkakaisa ng Isabela, ni Governor Bonjini. So, pag election, no, medyo busy ako, pero ngayon, ilan lang po yung tinulungan ko ng patahimik. Ano po? Kikwento ko na lang po sa inyo private kung sino po yung mga tinutulungan ko. Pero, ako po kasi, though I'm into politics, malinaw po ang values ko. I always tell my client politicians that at the end of the day, it's still about public service. Nagsalita nga po ako nagbigay ako ng Advent recollection sa ilang mga politiko bago ako nag-travel abroad sa Europa. Binibiro ko yung mga congressman, sabi ko kayo, kawawa na naman ang bayan, mag-i-election na naman. Tapos biniro ko isang congressman, ikaw, 9 na taong congressman with 70 million budget taon-taon. Nung chinek ko yung distrito mo, ito lang ang programa mo. Ang ganda ko, lang tuli lang ng tuli. Sabi ko, congressman, tumigil ka na, wala nang balat ang mga tao dyan, ha? Gumawa ka ng matibay na programa, no? So, yun po. Sa ngayon po, wala po akong balak tumakbo sa politika po. Nag-enjoy po ako sa pagbibigay ng inspirational talk. Ngayon na may programa ang Chokes to Go ang pangalan, Sarap ng Pagsisikap Program. Na kung saan umiikot po ako sa buong Pilipinas to give inspirational talk to different kinds of people. Ngayon po, naka-MOA po kami with the Philippine Air Force. 5 years po ako magbibigay ng training sa Philippine Air Force. So ako lang po ang speaker. Iikot ako sa lahat ng kampo ng Philippine. Tumigil lang po muna ako ngayon kasi nag-helicopter. Bumagsak yung isang helicopter nila no? So sabi ko, wag muna ho tayo magkita-kita, mga March na po muna, no? At kung pwede, regular aeroplano po. So, busy rin po ako sa pagbibigay ng public speeches po sa buong Pilipinas. Michael, may question dito si Janice, editor ng Bulgar. Yes, ma'am. Hi, sir. Good afternoon, Good afternoon po. Question ko lang po, nagkaroon na po ba ng chance na nagpagawa sa inyo ng speech si Pangulong Duterte? I hope, sana po magkaroon dyan. Honestly, wala pong chance. Ano po? Pero may mga kaibigan po kasi ako na mga nakaupo ngayon sa administrasyon. Nagbibigay po ako ng ilang points sa kanila kasi alam niyo naman po medyo tumultuos po ang pamamaraan minsan. And ako po, kahit ma-quote niyo po ako, wala pong problema sa akin. I support the President, but there are some policies that I cannot. That I really cannot. No? I respect the values for life, no? But I support the President, no? In fact, nagkaroon ako ng chance ng encounter sa kanya sa Go Negosyo. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, I would like to help the President. But sa ngayon po, wala po. Ano pong stand nyo sa lagi niyang parang, pag may binitiwan siyang controversial statement, then babawiin niya at sasabihin niyang joke? Una po kasi, siya nagsasalita doon. Ako kasi ang ano ko doon, siya nagsalita doon, bitbitin mo yung bigat nun. Bitbitin mo yung bigat, no? Pero kung ako ang tatanungin sa mga statement ni Presidente, opinion niya yun. Kaya lang, if I will be given the chance to talk to the President, I tell him, you have to be careful, Mr. President, because in the rules of public speaking and PR, when you are you occupy a position of respect, and there's the name honorable before your name, every pronouncement of the President is always official. And this time, whenever he speaks,
he cannot speak na, sorry po, no, na, hindi, opinion ko to but he is the president. So, yun ang binabanggit ko sa mga kaibigan ko to remind the president. But, I'm sure naman he is being reminded, no? But, the president, how he speaks, no? Yeah. So ano pong advice may ibibigay niyo sa kanya para... Honestly, hindi dapat bigyan ng advice ang Pangulo dahil una may edad na siya, di ba? Alam naman niya siguro ang ginagawa niya. Siguro lang tayong mga tumatanggap ng kanyang mga opinion will be more extra careful. Alam na natin kung ano yung tama at mali, biro at hindi. Ayokong pakialaman yun to be honest, no? Kasi he's the president. He's an elected official. And we give him the utmost respect because of the office. Sa mga showbiz celebrities po, may mga nag-approach na ba to ask for counseling? Lalo na yung mga celebrities na honestly po, meron po, but I will not give names. No? May mga lumalapit po sa akin na ang mga tanong nila, napansin ko malimit, marital problems. Siguro, nagkakaroon ng problema. May mga lumalapit po sa akin and I make sure to find time. In fact, may pinag-uusapan po kami sa GMA7 po nila Sir Joey na parang gusto ko pong magbigay ng ilang human development training sa mga artista. Number 1 dito, hindi lang yung emotional, financial literacy. Kasi napansin ko marami artista, ang yaman-yaman nung sila'y sikat na sikat, pagka nawala na yung show, nga na. At nakakaawa kasi bakit mabubuting tao to mga tumulong, kahit nga po sa mga tao, gaya po natin, may trabaho. Sabi ko, pag may trabaho kayo, mag-ipon kayo for retirement. Bakit? Ang pinakamasakit na maririnig mo sa anak mo, pinag-aral mo, tinalagaan mo, ay magtulakan sila kung sinong bibili ng gamot mo. May nagtaas ang kamay sa training. Sir, hindi mangyayari yan. Mabait ang anak ko. Yung anak mo, ikaw makapag-asawa ng demonyo yan. Kalaban mo, manugang mo. So kaya ko po, may pag-uusap kami ng Artist Center na baka pwede akong magbigay ng human development trainings for artists. For those kind of concerns. Last question po. Yung na-mention niyo po kanina na 2 movies na ipoproduce niyo, meron na po kayong mga lead stars na ina-eye? Siyempre po, ang una ko po ay yung mga kasama ko sa sitcom. So sa lahat ng gagawin kong pelikula at proyekto, hindi pwedeng mawala ang cast ko. So ibig sabihin, magdadagdag lang ako ng cast pagka may kailangang character na wala doon sa cast ko. So ito pong ipoproduce namin pelikula ay lahat po ay inspirational, values-based, na hopefully would put some kurot in the puso of people. Sayang po, kinikwento ko po ito sa yumaong director na si Mario J. De Los Reyes na namimiss ko na yung mga pelikulang gaya ng Magnifico. Mga pelikulang umantig sa puso at kaluluwa ng mga tao. Thank you, Janice. Ito si Ate Ethel Ramos. Ay, Ate Ethel. Michael, po ba? Panoorin ko po. Michelangelo, from the way you are talking, parang you owe what you have become to your having become, to your having entered the seminary, Opo. Kung sa bagay, kakilala kami, who is also a success dahil galing din sa seminary. Opo. Sa kanya. Tanong ako sa iyo, doon sa paggawa mo niyang suka, may chemist. Meron po. Opo. Dahil po magiging public consumption na po ito in the larger scale, meron po kaming hinire na chemist din po. FDA ako. Papa-FDA po namin, ang FDA po kasi kailangan lang po yung pagpapasok ka sa supermarket. Pero kahit di kami papasok sa supermarket, we are on a process po ng FDA approval po. At saka BFAD. Kasi nakakatuwa may isang investor sa Korea na gusto pong dalhin yung suka sa Korea. Babaguhin lang nila ang pangalan ng kaunti. They will call it Funny Opa Vinegar. Pero hindi ako pumayag na walang nakalagay na Buy Simply Suka. So kaya feeling ko tita, at kailangan papunta ho kami sa direksyon na yun na may BFAD at saka FDA po. Ngayon, sabi mo, you are consultant to so many politicians.
Yes, tita. Opo. In the scope of public speaking and speeches po. Yeah. May pakikilala ko sa iyo na magiging mayor ng Rosario, Batangas. Who can be your client? Taga Batangas po. Oh, sige po, tita. The name is Nestor Cortez. Oh, tatakbo si Tito Nestor. Oh, hindi ko client siya, kaibigan. Hindi, may announcement yung ating may nagpark ba ng mga kotse sa kabilang pinapaalis doon, pinapaload Plate down? number na lang daw po. Oo. Kung may nagpark dito sa kabilang station, paki-alis lang daw. Anyway, si G has a question, I think. Advice to those who will run for an election. Opo, so si Dingdong Dantes no specifically. Na pag-uusapan namin ni Dingdong yan. In fact, hindi naman lingid sa kalaman nyo na pumasok ko siya sa survey. Nung nakaraang survey, kung di ako nagkakamali ay number 20 ata si Dingdong. Number 20 siya doon, yung sa last. Kung di ako nagkakamali po, no? In fact, sabi ko sa kanya, biniro ko siya, mag-declare ka lang, pasok ka sa Magic 12. But sabi ko sa kanya, running for public office is always a discernment of the heart. Is your life really leading towards that? No? So sabi ko kay Ding Dong, kung ano man ang maging decision mo in the near future, at the end of the day, it's between you and your God. So search for the heart. No? Darating naman yan eh. Ako kasi naniniwala ko pag junk ka, dadalhin ka dyan. So hindi kailangan madalhin kasi hindi naman porket kilala ka, may pera ka. Kasi ang dami rin consideration. Are you willing to spend for your own money? Diba? So, maganda pong desisyon na sa ngayon hindi po pumasok ang ating kaibigang si Dingdong Dantes. At ang nakakatuwa, sana ho dumating ang panahon na maging lingkod bayan si Dingdong kasi maganda ang kanyang pagkatao. Credibility-wise, is a very credible person. May talino, sapat na talino. At naniniwala ko, kailangan po rin natin ngayon ng mga kabataang lingkod. Kabataang lingkod. Thank you po. Without naming names. Siguro ito, ito hindi ako mahiyang sabihin, tinutulungan ko po ito dahil ang tatay po niya ang nagpaaral sa akin sa seminaryo, si Senator Sani Angara. Si Senator Edgardo Angara po ang nagpaaral sa akin nung ako'y nagpapare. Nakakatuwa, nagkita ho kami dyan sa El Shaddai, nagsasakristan pa ako. Tumatakbo siya nung, kung di ako nagkakamali, Vice President. Kanino ba siya tumatakbong Vice President? Kay Erap. May time, lagi pong late si Sencha pagka misa ng El Shaddai. Pag nakikita ko siya, ako nagbubulong kay Brother Mike. Brother Mike, nandyan na po si Senator. O kaya kay Bishop Bacani. Kaya nababanggit siya. So, nung nalaman niya nagpari ako, siya ang nagpaaral sa akin hanggang theology po ako. In fact, nung naging cabinet secretary po siya ng agriculture, ayaw po niya na hindi siya ang nag-aabot sa akin nung scholarship ko. So, si Sani Angara po ang isa pong tinutulungan ko po. Meron po, pero hindi ho kasing dami ng ginagawa ko for Sani Angara. Kakatuwa.